Talaga ng pagtaas ng mga bakit ko lang talaga naging ano dito sa kapila. Kasi wala po kami choice na dito nasa kabilang bahay. Buti ka po ako malulog na kasi naliwa ko hindi pa ako yung parang hero ko. Kasi kung sinasabi ko ako. Kaya ayun mo yung parang nakakatokot talaga. Kasi ang dami ko talaga yung umaalog na mga katawan ako. Last year kasi, bandang November, nagkaroon kasi ng dengue, 3 anak ko. Sabay-sabay yun. Pagkatapos na isa lagdating yung isa. Ganun. Kumbaga, syempre isipin ko, tag-ulan na naman ulit. Ito na naman. Dengue na naman ang kalaban natin. Parang, kumbaga, parang hindi na natin maisip na, ano ba ito? Meron pang pandemya, kuryente, tubig, tapos sabay pinagpipilitan pa yung schooling, tapos tag-ulan, dengue, kagaya niyan, kasi masyado mataas na sa kabilang dito, banda sa may kumbaga pag konting ulan lang, talaga automatic ang tubig talaga dito sa amin ang punta. Isipin ko, baha na naman po. Kahit sa gitna ng pandemya o sa gitna ng sakuna no, na dulot or na-aggravate ng climate crisis, hindi dapat nagbe-breakdown ang sexual and reproductive health services among other basic health services para sa ating mga kababaihan at mga batang babae. Also, gusto rin nating i-reiterate or i-amplify na ang isang healthcare system or ang isang ospital na climate resilient ay mahalaga para sa isang sustainable or sustainable na SRHR for women and for all. So, how does art matter when we are facing multiple global catastrophes such as the current COVID-19 epidemic, climate change, and the neglect of sexual and reproductive health and rights of women and girls? It turns out, and this has been proven time and again, that when art is meaningful and substantive, it can shed light on the problems we are confronted with, and this can lead to positive change. Art can educate, inspire, and empower viewers to effect change. Art can be a powerful reminder of those who suffer the gravest consequences of human events but have the least to say about it. Art that raises awareness of the state of the planet can be especially important in today's world. This is the kind of art that matters as we confront the devastating forces of coronavirus, climate change, and human cruelty, ignorance, and neglect. In the next few moments, let us look and listen to our artists as they wake us up to the opportunity that this pandemic offers to find ways to support the planet and each other in the difficult journey that we all have to make. Let us allow them to ease our burden, even for just a moment, and give us the energy to take the next step.
Ang zine making ay, sa madaling sabi, pagsasapapel at pag-iimprenta ng mga saloobin sa sariling kakayanan at sariling kapasidad. Isa itong alternatibong espasyo para sa mga kwento at boses na nangangailangang maihayag ng isang individual, grupo o komunidad. Mabilis lang itong gawin, madali at murang ipamahagi. Sa halagang 50 centavos o 1 piso, maaari mo na tong ipa-xerox o ipa-photocopy sa iyong kapitbahay, sa inyong lugar o barangay para maipamahagi sa iba, sa mga kapamilya at kaibigan. Sa tuwing gumagawa ng zines, ang tatandaan lang, sabihin mo ang mga nais mong sabihin sa mga paraang gusto mo rin. Baon para sa katabi mula sa katabi. Tapos dito po sa dalawa, nilagay ko po dito yung yung dapat po bang maging maganda po yung ibibigay, mas magugustuhan niyo po pa kaya, ganun. Mga tanong po na baka masagot niya, ganun. Tapos dito nag-article, pagkain, emergency, saka para siyempre sa face mask, face shield, alcohol, hand sanitizer. Tapos po, kapag po, siyempre po, bumabagyo, nilagyan ko rin po siya ng flashlight, tsaka po mga damit, tapos po mga pagkain, tsaka po extra na baterya. Mahalaga sa bawat kababaihan at kabataan ang mga pagsalita, makapagpahayag at mag-okupa ng mga espasyong naglalaman ng kanilang mga danas at ng kanilang mga hangarin para sa sarili at sa kanyang kapwa. Sa mga panahon ng sakuna, sa mga panahon na tila naglalaho ang mga demokratikong espasyo ito upang ipadama at paalam ang ating pag-iral, mas higit na kailangang bumuo at lumikha ng mga bagong lunsuran ng mga iniisip, ng mga takot at ng mga lakas kahit gaano man kaliit. At doon papasok ang isang papel, ang maraming pahina, ang zine. Ito ay isang alternatibong espasyo natin bilang babae, bilang kabataan, na maaari nating lubusin, maaari nating punuin ang iyong sarili ng iyong komunidad upang makahinga, makapagproseso at may dokumento ang mga pinagdaanan, mga natutunan at mga maaaring gawin. Maipamahagi ito at makapagpalakas ng mga boses na nagsasabi na kailangan ng pagbabago at sa atin bilang babae at kabataan kasama ng ating komunidad ang magbibigay ng kahulugan sa pagbabagong ito. Mga kahulugan na maaaring nilalaman ng isang zine. Pag nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, kasi wala kang ibang kausap, yung mga katrabaho mo hindi mo kasama. So, buryong-buryo ka na babaliw-baliw ka na, ganyan. So, umiiyak ako. As in, merong pagkakataon na 12:00 ng tanghali, umiiyak ako. As in, para mailabas yung sama ng pakiramdam, yung hindi mo na maintindihan ko. Kapit talaga, at saka magandang scenery. Kasi, ewan ko pag nag-overthink ka, kape, kahit mainit, kape, kahit gabi na kape, yun talaga yung comfort ko. Sabi nila, nakaka-nervyos, pero wala, doon ko nahanap yung comfort ko sa kape. Kunwari may problema ako, kaya nalulungkot ako. Kasi may tindahan kami. So para sa tindahan, pag pagod ka, tapos gusto mo matulog, gusto mo magpahinga, gusto mo kumain yung sarili mo, parang makikinig ka ng mga music, tapos minsan kapag yung boring na talaga pupunta ako sa TikTok. Kasi yung TikTok parang sabi nila na nakaka-distract, parang wala siyang parang wala namang saya. Pero doon kasi sa TikTok, doon ko nahanap yung saya, tapos lumakas yung self-confidence ko kasi doon ko nalalabas yung talent ko. Yung, kunwari, kahit di ka naman talaga marunong kumanta, sumayaw, na-appreciate ng mga tao. Natutuwa kasi bawat followers na darating sa'yo, lagi silang may message na inaangat ka nila. Nagiging komportable po ako. Pag nalalaman ko po na yung mga tao ko, sumusunod po sila sa mga protocol, naiiwasan po ang pagdami ng mga kaso, at nagiging
at napapanatili po nila yung kalinisan ng pamilya nila. Ano ang kahalaga ng pagpipinta sa mga kabataang babae lalo na sa panahon ng sakuna? So, mahalaga ang pagpipinta bilang isang paraan upang tayo ay makapagpahayag ng ating mga nararamdaman, lalo't lalo na sa mga panahong may sakuna at may mga nangyayaring hindi natin o mahirap para sa atin na ipahayag kung ano talaga ang ating mga nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagpipinta, dito natin pwedeng ipahayag o ipuhos, ipakita ang ating mga naiisip na darama na hindi natin masabi sa pamamagitan ng verbal na pamamaraan o literal na pagpapahayag. Ang malaking tulong ang pagpipinta at iba pang klase ng malikaing sining para makabawas sa stress, sabi nga, o sa ating mga dinadala na nakapagpapabigat ng ating mga nararamdaman. So, isa ang pagpipinta at iba pang gawaing malikhain para makatulong sa atin upang mabawasan ang ating mga iniisip at mas mapagaan ito at sa gayon din ay naipapahayag natin ang ating mga gustong sabihin at ang ating mga naisip. Elements ng mga kanta. Kanina narinig ko ang inyong mga title ng inyong kanta. Ang gaganda ng mga kanta na napili ninyo. Tayo ng isang buong kanta. Sinasabi nga, 95% daw ng mga kanta nagsisimula sa ganitong structure. Pakinggan nyo ha. Stanza 1, stanza 2, chorus, stanza 3. Ano ibig sabihin nun? Sa isang stanza, merong kadalasan 4 na linya. Sama-sama daw kung sama-sama. Hindi ko ma-imagine ang mundo na walang music. Kapag tayo ay masaya, kapag tayo ay malungkot, kapag tayo ay inspired, kapag tayo ay galit, may music, may theme song, meron kang gustong pakinggan, meron kang gustong laging makaka-relate ka sa mga naririnig mo at nakakagaan ito ng pakiramdam o di kaya ay nakaka-inspire ito sa'yo na lalo kang maganahan sa lahat ng iyong ginagawa. O di kaya ay nagbibigay ito ng ibang klaseng emosyon sa bawat tao, sa bawat individual. Music pwedeng gamitin sa pagpapatulog ng bata, yung mga lullaby, paghele. Music pwedeng gawin sa mga ritual, sa mga katutubo. Ito ay kanilang ginagamit bilang isang forma ng expression ng kanilang ritual ng halimbawa ng pag-aani, pagtatanim. Ito'y bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay at mga importanteng mga okasyon sa kanilang komunidad. Ang musika ay ginagamit rin bilang isang protesta. Musika na naglalarawan, nagbibigay ng boses sa mga magsasaka, manggagawa, katutubo, kababaihan, kabataan. Ito ay nagkukwento ng kanilang mga pangarap, nagkukwento ng kanilang mga pakikibaka at ng kanilang mga adhika. Ito rin ay nagbibigay ng sigla sa kanilang mga gawain. Itong buong pandemic, nakita natin kung gaano kahalaga ang music dahil karamihan sa atin hindi makalabas sa ating mga tahanan at hindi makalabas sa ating mga sariling mga espasyo, no? At nagbibigay ito ng impormasyon, nagbibigay ito ng karagdagang kaalaman, nagbibigay ito ng
nakakatulong ito, no? Para tayo ay makapag-isip at tayo ay ma-shape ang ating opinion sa iba't ibang mga bagay, no? May iba't iba tayong musikang pinapakinggan at ang atin sa Concerned Artists of the Philippines, ang atin pong sinusulong ay isang makabayang musika na nagsasalarawan at nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng konkretong ang mga karanasan, isinasatitik at isinasa musika ang kanilang mga pangarap, ang pangarap ng ordinaryong tao, ang pangarap ng mga babae, ng mga bata, ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga anak para sa isang mabuting lipunan, isang maginhawang lipunan na mayroong pagkilala sa kanilang dignidad at mayroong paggalang sa kanilang mga karapatang pantao. Para sa akin, ang musika ay isang malaya at mapagpalayang instrumento na magagamit natin sa pang-araw-araw. Magandang araw, ako po si Teacher Rita ng Batibot Early Learning Center na kung saan nagkikita sa IBC Marikina. Ito yung lugar kung saan malapit sa ilog at sa panahon ng pandemya ay malaki ang naitulong ng Healthcare Without Harm dahil sa pagbaba nila at pagtitipon sa mga bata upang mabigyan ng pag-aral tungkol sa kanilang karapatan at na kalusugan. Dito rin nagsimula na matipon ang mga bata upang magkaroon ng unang hakbang na kung saan sila ay tumutulong na sa relief ng panahon ng nabaha ang komunidad. At pinagpatuloy din ng Healthcare Without Harm ang pagbibigay ng feeding program at relief para sa mga nabahaan at pamilya ng mga kabataan at iba pang mga pamilya sa komunidad. Sana ang Batibot ay umaasa sa patuloy na pagbibigay ng
serbisyo ng Healthcare Without Harm upang mas marami pang kabataan ang mabigyan ng tulong at matipon sila upang mapalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa kalusugan at karapatan. At karapatan din ng kanilang pamilya at pangkabuang ekonomiya ng ating bansa. Masaya naman dun sa Zine making, sabi mo lahat ng dapat mo sabihin. Tapos yun sa may painting naman po, dapat po pala na try po muna natin, wag po dapat tayo mahiya o sumuko, ganon. Dapat po pala natin na kung ano yung nasa loob natin, kaya po natin nasabihin sa iba, dapat din po natin i-share. Masaya po ako kasi naka-attend po ako sa ganong workshop. Tapos po, di po namin in-expect na ganun po yung magagawa namin. Kasi alis lahat po kami, first time po namin makasulit ng kanta. Tapos, marami po kami natutunan sa mga tinuro ni Kuya Edge, sa mga shinare niya sa amin. Tapos po, masaya po ako kasi marami po kaming mga natutunan, tsaka marami po akong nakilalang mga ibang bata sa ibang barangay. Kahit di po kami magka-accuse ng masyado, parang yung po namin, yung pakikisama po namin sa isa't isa, parang kung matagal na po kami magkakasama.